Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18, 18 po ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 na ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol dito sa pansamantalang paglaya ni Duterte. Malabo na. Opo, ang dami ko nang napakinggan na vloggers na dinidiscuss yan. Mga attorney, mga law din ng mga university. Malabo na sabi nila. At yan nga, uulitin ko na lang. Alam ko natalakay ko na ito pero dadagdagan ko yung mga verse. At doon sa huling verse ay isisingit ko yung dinidiscuss ko kahapon kasi konektado po Opo. At ang reason ko bakit malabo na yung pansamantalang paglaya niya ay minura niya po ang Diyos Opo. Minura niya ang Diyos ay babalikan sa niyan. Yan po Mayroon kasi ako dito sa Amerika, dito sa Los Angeles, mayroon akong church na inaatinan. Ngayon, yung matanda, inaalalayan ko yun kasi matanda na siya At ang problema niya, hindi na siya makarinig. Yun ang problema niya. Kaya parati ako nasa tabi niya ay sign language na lang. Ganun po yan Ngayon, ay nung panahon ni Duterte na minura ang Diyos, nagtaka ako bakit lumapit siya sa akin. Sabi niya, totoo ba yun Simon? Na si Duterte, sabi niya ay minura niya ang Diyos? Oo kako. Ngayon ay pinakwento niya sa akin at totoo pala sabi niya. Ngayon ang sabi niya sa akin, bagamat hindi na siya nakakarinig yung mahina na ang tainga niya, sabi niya sa akin, Simon, sabi niya, maniwala ka sa akin, sabi niya. At itong tao na ito, believe ako sa faith nito. Believe ako. Kasi nga, pinakwento ko sa kanya yung buhay niya. Paano siya na born again? Ay naniwala naman ako sa kanya. At pati yung asawa niya, umaatin nga Yung asawa niya na babae, ay umaatin yun. Pero matatanda na nga sila. Naunang namatay. Mga siguro 6 years ago namatay. Pero sinigurado niya sa akin, sa tanda kong ito, sabi niya, siguro ngayon, baka kuwan na siya 95 na siya O mag-100 na. Sabi niya, sa tanda ko ito kanya, wala pa akong nagmura sa Diyos na hindi pinarusahan. Sabi niya ay, yan na nga siguro. Ngayon ay, minura din niya ang ICC Hinamon niya nga nung nasa Hong Kong pa lang Hindi ba? Yung latest nasa Hong Kong. At saka, yung attitude niya, ICC, hurry up! Sabi niya, hurry up! Sabi niya, ICC. Nung nasa Quadcom siya, hindi ba? Ay puro nga kayabangan At saka, minura niya yung Papa. Yung Pope. Ay ako ay born again ako pero itinuturo nga yan sa amin sa born again na mali yang Papa pero hindi ko sinusunod yun kasi yung nagturo din sa akin, sabi niya ay kahit saang simbahan pwede ka, sabi niya magturo o pumasok o makipaghalubilo basta ang itinuturo ay si Jesus Christ. Ngayon kung may mali ay makipagdebate ka, sabi nung nagtuturo sa akin. Pero, huwag kang makipag-away, sabi niya. Ipaliwanag mo lang, sabi niya. At tumulong ka rin, sabi ng ganun. Basta
basta nilalakad nila ang salita ng Panginoon. Yun po ang order sa amin kasi nga ay yung yung elders namin ay halo-halo din sila halo-halo. Kaya ganun. Ngayon ay minura pa din niya ang Europe at saka US leaders. Kaya malabo na talaga yan. Malabo na. Opo. Ngayon ay bago ko po ibigay yung mga Bible verse at bibilisan ko na lang po na batiin muna itong mga subong-subaybay sa atin. Kahapon pala nag-comment si Rosana Narumi. Ang sabi niya ay oo nga, nagworry din siya kay Kwan. Nagwo-worried siya kay Attorney Toto Kausing dahil ganun na ang sinasabi. At mamaya ay idadagdag ko dito sa memory verse ko. Idadagdag ko yan. Bakit ay ako din nag-worry kako sinagutan ko. Nag-worry na rin ako kako sa kanya. Bakit niya mas pinapahalagahan pa yung yung procedure, di ba? Procedure lang yun. At yun nga, binasa ko ng binasa, ay talagang hindi pwedeng itapat doon sa crimes against humanity. Hindi pwedeng itapat yung procedure. Beyond comparison. Opo, nadadalhin, sabi niya sa judge, nadadalhin sa korte. Ay wala naman nakasulat doon nadadalhin sa korte. Wala Competent lang. Judicial authority. Ay ang pulis po ay kung din yan. Kung ang pag-uusapan ay i-identify yung tao, competent po ang pulis dyan at saka NBI. Opo, hindi po competent ang judge dyan kasi wala silang record. Wala. Ang record ay nasa NBI. Yung mga natin, mga fingerprints natin, sila ang makaka-identify ng tao. Ganon kay Alice Guo. Hindi ma-identify ng Kongreso, hindi ma-identify ng mga huwis. Ang mag-identify lang ay ang NBI. Competent sila kung ang trabaho ay ipa-identify yung tao. Kaya nga wala sa hulog babatiin ko lang po itong mga sumusubaybay sa atin. At salamat po sa inyong lahat Ito po si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sernario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayet Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Birillar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Trico Muob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira,
PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni At Ago, Dimjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Opo, at ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na sa ating tatalakayin. Ito po ang mga reason ko bakit mahirap siyang paboran sa kanyang pansamantalang paglaya. Ito po James 4:6. Babasahin ko lang po ha. O itataas ko na para mabasa nating lahat. But He gives more grace. Sabi po ni James, na kapatid ni Jesus Christ po, si Santiago, chapter 4, verse 6. But He gave more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but give grace to the humble. Ayan po, God resists the proud. Ay puro po kayabangan si Duterte, hindi ba? Ay ang Diyos ay siya, sasalangsangin siya o lalabanan siya, resist hindi ba? But give grace to the humble. Yung mapagpakumbaba ay binibigyan niya ng grace o kaya ay blessing. Ayan po, hindi ba? Proverbs 29:23. A man's pride will bring him low. Yung pride, hindi ba? Ma-pride si Duterte. Ma-pride. Kaya ganyan. Ibababa siya. Will bring him down or will bring him low. But the humble in spirit will retain honor. Ayan po, But the humble in spirit will retain honor. Ayan po. Parang kinukupya lang nagkukupyahan lang sila. Pero iba-iba nga ang pagkasulat, ang pagkasalita. Galatians 6:7. Do not be deceived. God is not mocked. Ito ang paborito ko For whatever a man sows, that he will also reap. Ayan po. Pero ang kabisado ko, for whatever a man sow, he will also reap. Or that he will reap also. Ganun po, ayan na. Adi inaanin na niya ngayon, hindi ba? Inaanin na niya ngayon yung mga pinagagawa niya, kung ano man yan. Hindi ba? Kaya hindi siya makakalusot dyan Ngayon ay itong sinasabi ko na Matthew 7:12. At dito ako magtatagal kasi nga ay i-discuss ko na naman yung diniscuss ko kahapon Ang nakasulat po dito ay Matthew 7:12. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Ayan po Kung ano daw yung gusto natin na gawin sa atin ng ating kapwa, yun din ang gawin natin sa kanila. Kasi dito lang, ito talaga ang batas sabi niya. Sum up ng batas ay ito at saka ng mga propeta. Ayan po Okay. Ngayon ipapaliwanag natin yan. Ito kasi tinanong si Jesus Christ dito Tinanong siya ng tao na intelligent question naman, hindi ba? Tinanong siya sabi niya kay Jesus Christ, ano ang pinakamataas na kuman? O ano ang pinakamahalagang kuman? O ano ba kanya ang pangunahing kuman?
Tinanong niya si Jesus Christ. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, love your God with all your heart, and with all your mind, and with all your soul. And the second is, sabi niya, love your neighbor as yourself. Dito, dito ay nakatuon ang batas, sabi niya. Kasi tinanong siya, ano ba ang pinakamahalagang batas? Di ba? Ang sagot niya, yan, mahalin ang Diyos, okay. With all your heart, at saka yung mahalin mo ang tao ng katulad ng pagmamahal sa sarili mo. Yan, pero nga ay mahirap nga yun yung mamahalin mo yung tao mahirap Now, to justify himself, yung tao na nagtatanong kunyari hindi niya alam sino yung neighbor niya. Kunyari lang, and who is my neighbor? Sabi niya Nakasulat po yan and who is my neighbor? Sabi niya. Kasi nga, I love your neighbor Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, mayroon akong ikikwento sa iyo, sabi niya. Yung good Samaritan ito na mayroong isang negosyante o mangangalakal, hindi ba? Napadaan siya sa sa narrow road, hindi ba? O perilous road, napadaan siya. Ay nung dumaan siya doon, ay nakasalubong niya ang dalawang robbers. Kinuha ang kayamanan niya at pati yung kasuotan niya at iniwan siyang half dead, half alive, hindi ba? Agaw buhay po siya. Iniwan yung mga ngalakal. Ay uso naman yan dati hindi ba? May mga robbers talaga sa kalsada Ngayon, dumaan daw yung isang tao. Ay, hindi ko nababanggitin kung ano yan. Dumaan, ay lumihis lang sa kanya. Nilihisan siya. Dumaan din yung isang tao, ay nilihisan na naman siya. Ayaw tumabi sa kanya, pero half dead na siya. Ngayon, nung dumaan yung Good Samaritan nga, ay tinulungan siya. Ginamot yung sugat niya at dinala siya sa dinala siya parang hotel o yung binabayaran na bahay at doon siya pinahinga at binayaran nung Good Samaritan yung gastos. At sabi niya, kung kailangan mo pa kanya ay bukas ay babalik pa ako, sabi niya. Para tulungan ka, sabi nung Good Samaritan. Ngayon, tinanong siya ngayon ni Jesus Christ, yung tao nung nagtatanong, tinanong naman ni Jesus Christ, who do you think is your neighbor? Tinanong niya, sino ngayon ang neighbor dyan? Sabi niya, ni Jesus Christ. Ayong gumawa ng mabuti sabi nung tao do likewise, sabi niya, gawin mo rin yan. Yun ang sabi, hindi ba? Therefore, whatever you want men to do unto you, you also do to them. For this is the law. Hindi ba? This is the law. And the prophets. Napakasimple, hindi ba? Simple lang po ang batas. Simple lang yan. Kaya nga lang, ay dinadagdagan po ng mga tao Dinadagdagan at yan nga, umabot na tayo doon sa rule number 59 na gustong ipatupad ni Engineer Toto Kausing. Opo, gusto niyang ipatupad yun. Tuparin natin ng batas. Di ba? Ganun po yan Pero, mayroon lang po akong ikikwento sa inyo kaya nga kako mahaba ito alam nyo po, yung tatay ko, hindi ko na ikwento kahapon, graduate po yun ng abogasya. At 2 beses po nag-take ng bar. Pero planker siya hindi siya makapasa talaga Opo. Ngayon, simula nung bata ako,
siya nagtuturo sa akin na magdebate o yung style o yung kwan. Kaya hilig ko talaga ang magdebate. Ngayon, nung nabon agin ako, ay age ko noon 37 ata o 36. Nabon agin ako sa Saudi Arabia. Pagbalik ko ngayon, ay parati kaming nagdidebate Ngayon, umabot kami doon sa batas. Yung sa batas. Na sinabi ko sa kanya, ang batas kako, nagagamit yan para pang-oppress. Pang-oppress, sabi kong ganon. O pangdiin sa mga tao para ibilanggo. Sabi ko sa kanyang ganon. Ay tika muna, sabi niya. Saan mo nakuha yan? Sabi niya. Sino nagturo niyan sa'yo? Sabi niya sa akin Ay sa Biblia kako. Sa Biblia, itinuturo yan ng Biblia kako. Ang batas kako, pwede rin gamitin pang-oppress ng tao. Oo, sabi niya Alam din niya. Alam din niya na ang batas ay pwedeng pang-oppress ng tao. Alam din niya Pero ayaw niyang sabihin. Ngayon ko lang narinig din sa kanya na ang batas ay pwedeng pang-oppress ng tao. Pero alam niya. Kasi nga ay attorney siya Oh. Ganun sa ginawa nila kay Dilima, hindi ba? Drug lord ba yan? May testigo dyan? May mga testigo ba? O anong sabi ni Bato? Mabigat ang testigo. Sabi niya kaya pinaburan ng korte na ibilanggo yan at walang bail. Ayan po, hindi ba? Ano ang sinasabi nila? No one is above the law. No one is above the law. Ibilanggo yan. Ganun po ang batas At ito naman ngayon, si Engineer Tuto Kausing, ipinipilit na ipatupad yung Article 59 ng Rome Statute. Hindi ba? Ng ICC. Ipatupad daw yun. Naku po. Settle down na po yan. Nung 2021 po, settle down na yan na tayo ay susunod sa utos ng yung sila ang mag-take charge dyan sa kaso ni Duterte. Opo, yung ICC kasi nga ay crimes against humanity po yan At ayaw na po dalhin dyan ng mga biktima. Ayaw nang dalhin sa lower court. Bakit ibabalik mo dyan? Hindi ba? Bakit ibabalik mo ayaw nang mag-appear ng mga tao o ng mga biktima dyan sa lower court kasi wala na silang tiwala Hindi ba? Walang tiwala na wala din mangyayari dyan. Ayaw na nilang dalhin doon. Dinala nila sa ICC. Ngayon ay bakit gusto dahil nabasa ni Tuto Kausing na, ay tika muna, sabi niya, competent judicial authority ang nabasa niya. Ay, kurte yan, sabi niya. Kurte yan! Ay, hindi naman nakasulat na kurte. Hindi ba? Kasi nga, magiging double jeopardy yan. Kung dadalhin mo doon, at lalo na doon sa Section 3, na pwede palang desisyonan ng judicial, yung competent judicial authority in the custodial estate, pwede pala niyang desisyonan kung palalayain yan o mag-bail yan. Adi, magiging double jeopardy na yan. Bakit magdesisyon yung judge dyan? Na wala namang isinampa na kaso. Ang judge po o ang hudikatura po, hindi po active yan. Passive po yan. Kung may complaint, doon lang sila mag-react. Kung may complaint, kung may ebidensya, doon lang sila mag-react yan. Yan po ang judiciary. Hindi active. Ngayon, ay ipagpalagay na sige, dinesisyonan nila na pwedeng palayain yan. Naku po. Adi, iiyak na naman yung mga tao na 8 taon nang naghihinagpis. 8 taon nang hinihintay ang hustisya. At ang pangarap lang nila o ang panalangin nila, their prayer is
the ICC to issue the arrest warrant kay Duterte. Yun lang ang kwan nila. Maaresto yan. Dalhin na sa haguyan. Bahala na anong mangyari dyan. At saka isa pa, tignan nyo yung pinapagawa doon sa letter A ng section 2. Ang pinapagawa lang is to identify the person o sisiguraduhin na yung tao na yan ay si Duterte yan. Yun ang trabaho. Yung kasi B ay baliwala yung B at saka yung C. Pwedeng gawin yan ng pulis at saka judge. Pwedeng gawin yan na basahan siya ng kwan. Basahan siya ng ano ang ikinarga na kaso at saka yung to see to it his right is preserved. Pwedeng gawin yan kahit na sino. Pero yung i-identify mo ang tao, trabaho po ng NBI yan. Kaya competent ang NBI dyan, which is part of the executive, na part din sila ng officers of the court. Yang mga police, NBI, officers of the court po yan, at lahat ng mga attorney. Officers of the court po yan. Kaya sinabi doon, competent. Ano ang gagawin ba na trabaho? Ay yun nga, yung i-identify. Si Alice Guo po ay hindi ma-identify ng mga mambabatas sino siya. Hindi rin siya ma-identify ng huwis. Ang nag-identify sa kanya ay yung NBI. Na iisang tao pala yan kasi nga may fingerprint siya na nasa archive ng NBI. Hindi ba? Ngayon ay ito po bakit ko napili ito alam nyo po ang batas po ay marami po yan Marami. Opo. At ito nga tinanong si Jesus Christ dito, ano ang pinakamabigat na batas? Okay. Pero ito, mayroon din nagtanong sa kanya na ibang tao naman. May nagtanong sa kanya. What must I do? Sabing ganon. Tinanong si Jesus Christ, what must I do to inherit eternal life? Ayan po ang tinanong sa kanya. Anong gagawin ko para ma-inherit ko ang eternal life o magkaroon ako ng eternal life? Parang ganito rin yan. Pero iba ang kanya Iba ang sagot niya ni Jesus Christ You know the law? Sabi ni Jesus Christ. You know the law? Alam mo naman kanyang batas sabi ni Jesus Christ. Follow it, sabi niya. Pero very specific po ito, yung tao lang yan Yung tao. Hindi po general ito yung tao lang nagtatanong. Alam mo naman kanyang batas ipalo mo lang yan. Ano ang sagot ng tao? From birth, sabi niya. From birth, sabi niya Simula nung pinanganak ako, pinapalo ko na yan Yang batas ganun ba? Sabi ni Jesus Christ. If you want to be perfect, sabi ganun, if you want to be perfect, sell all you have. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, sabi niya, at ibigay sa mahihirap. Sell all you have and give to the poor. Hindi ba? Nalungkot yung tao. Kasi marami siyang ari-arian Pero tingnan mo iba-iba po ang answer. Hindi ba? Ganyan po Kaya kung magtitiwala ka lang doon sa isang batas, ay malilito ka o maliligaw ka. Isang example lang po pero mayroon pa akong isang example. Yung ginagamit ng karamihan, do not judge. Ang sabi po ni Jesus Christ yan, do not judge so that you will not be judged. Ay pero po, ang sinasabihan po niyan ay yung mga taong mga pusakal o yung mga kwampo, yung hindi sumusunod sa Diyos. Mga contrary people na gusto siyang patayin. Do not judge, sabi niya, so that you will not be judged.
ito po yung gumagawa din ng mga nangangalo niya, ganyan. O, nagnanakaw o pumapatay, huwag kayong humusga, sabi niya. Pero iba po ang sinasabi sa mga taong na born again na. Judge yourself, sabi niya. Sa interpretation ng yung ibang sumulat ng Biblia, no? Judge even yourself. Parati pong ganyan. Judge even yourself because the judgment will start from the household of God. Prove yourself. Examine yourself. Hindi ba? Magkaiba po yan. Kaya kung parati mo lang gagamitin yung do not judge, maliligaw ka. Ganon din po ito dito nung tinanong si Jesus Christ. Iba-iba po ang mga sagot niya. Ang dami pong ganyan. Kaya itong batas ngayon na sinasabi ni Engineer Tuto Kausing na ipatupad natin, ay dapat i-examine niya. I-examine niya, ano ba yan? Applicable ba yan? At kahapon nga, tinalakay ko na, baka yan yung mga tao na nagbalat kayo. Nag-plastic surgery, nagpalit ng pangalan. At napunta siya sa ibang country. Usually sa Argentina nagtatago May istorya nga dyan pumunta ng Argentina yung general nahuli din siya. Kasi sinubaybayan siya Nagpalit siya ng pangalan at nagpa-plastic surgery siya. Pero nahuli din siya. Baka yan. Opo. Nanaan dun siya sa malayong lugar, wala siyang mga alipuris na manggugulo o walang mga tao na susuporta sa kanya, pwede yan. Pero ay si Duterte, iba po Iba po. Mawawalan ng peace and order kung ilalapit mo sa kanya ang mga alipuris niya. Kung nakita niya yan na dumadami na, ay baka, yun lang ang sinabi ko kahapon baka mag-agaw na po yan ng armas. Hindi ba? Kung nakita niya na nasa bakod na yung mga supporter niya na nagwiwilga na, ay wala nang kaayusan yan. Wala na. Wala nang pag-asa yung mga biktima. Wala na. Pag dinala yan sa Pasay City Court, aarti lang yan dyan Bumurahin pa yung judge At saka ito nga hindi aakto ang judge dahil walang kaso. Walang mga ebidensya. At ano ang pag-aaralan niya? Hindi ba? Dadalhin mo doon. Ay para Ay delikado po yan delikado. Dahil may mga supporter pa yan may mga blind fanatic yung mga nakakuha ng pabor, ay talagang kahit na hindi babayaran yan, ipapatay ng tao yan kasi nakakuha sila ng pabor. Your wish is my command. Ganun po yan. Kaya hindi nasusolve ang mga krimen, walang ebidensya, kasi yung tao umakto lang sa sarili niya. Yan mga ang kwento sa mga pelikula, your wish is my command. May napanood nga ako yung may love affair pala yung yung Rina ata kung Rina ba yun at saka yung security man niya may love affair pala pinatay niya yung hari, ay wala naman nagsugo sa kanya, pinatay niya yung hari, ay kaya nga your wish is my command hindi ba? Ganun po lang, hindi ba? Hindi natin alam po ang mga kaisipan ng tao. Kaya isipti po natin yan. Peace and order nga bakit ibabalandra pa yan, nahulihin yan o dadalhin sa Pasay City Court? Wala pong kakayahan ang Pasay City Court na i-custody yung ganyang mga tao. Hindi pwede. At nga pala, patungkol dun sa custody, hindi ba ang custodyan ngayon, ang custody ni Duterte ngayon ay Netherlands? Hindi ba? Custody At bakit ginanapan nila yung Article 59? Sila ngayon ang
nag-identify o sila ang nag-verify ng identity ni Duterte. Sila kung mali yun na sila ang may custody at sila ang mag-verify doon sa Article 59, Section 2, letter A, i-verify daw ang identity Oy, bakit ginaganapan nila? Hindi ba? Yan po ang katanungan ko Kaya nga ako, doon sa custody, questionable sa akin yan Pero hayaan na natin, sige, attorney na ang nagsasabi na ang custody daw ay ang Pilipinas. Pero ang katanungan ko nga, sino ngayon ang may custody? For how many years, hindi natin alam. Samantalang ito ay ilan? 12 hours lang ata Kaya, iba-iba po ang salita po kasi ay maraming kapalit o maraming synonym at ang tawag doon Hindi ba? Kaya delikado po yan Huwag tayong magtiwala doon sa sarili nating interpretasyon. Pag-aralan natin bakit isinulat yan. Ano ba yung dating nangyari o ano ba yung mga pangyayari. Yan nga, yung mga nagtatago na dating mga general, mga presidente, nagbabalat kayo. Kaya siguro inilagay yan. Yung Argentina na makakahuli, siguraduhin nyo yan na siya yan. Pero sa Pilipinas, kilala na siya Naandong ang asawa niya di ba? Bakit pa i-identify siya ng huwis? Parang walang sense, di ba? Identify na siya Naandong din ang anak niya. Di siya yan. Naandong din ang formerly executive secretary niya. Di siya yan. Kung minsan kasi, ang batas, common sense lang yan. Ngayon, kung aalisin natin ang common sense, wala. Wala talaga. Hindi ba? Common sense lang po yan. Ano ba ang purpose? Ano ba yung pinapagawa? Kaya bang gawin yan ng NBI o ng police? I-identify? Naku po, O sige, at hanggang dito na lang po at mahaba-haba na at nagpapasalamat po ako sa mga nanonood at kung may comment kayo o kaya naniniwala kayo ay i-share nyo. Walang problema po ito, Walang problema sa akin kung i-share nyo, At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.